Nagpapasalamat ako kay Deacon John sa pag-take ng place ko sa Sunday School kanina. I had to finish yung isang subject sa CBTS that took me a lot of time sa term paper at saka sa examination. Kaya I was blessed to have lay preachers natin sa ministry ng SABC. And next week pa rin, because dahil sa 3 days kami na nasa Maynila, I will be in the pulpit Sunday morning. But on the Sunday afternoon, we will have our guest speaker, yung isa sa mga speakers doon, si Pastor David Woolen, ang CEO ng Reformation Heritage Books, RHB, ang kanang kamay ni Joel Bicky. So we hope na maging blessing ang kanyang pag-visit dito next Sunday. Well, today ay isa sa pinakasikat, pinakamayaman, minamahal ng marami ay nagse-celebrate ng kanyang 20th birthday. Ito ay nagpayaman din ng maraming mga tao, minahal na maraming tao. In fact, marami ang hindi nakakatulog hanggat hindi kino-communicate ang sinasabi kong ito. Well, ang nagse-celebrate ng birthday, wala nang iba kundi si Facebook. February 4, 2004, no maging official na nilikha at na lumabas ang creation or yung obra maestra ni Mark Zuckerberg na tinawag na The Facebook. Noong August 2005, ito ay officially naging Facebook lamang. At alam natin, one of the richest men in the world today ay si Mark Zuckerberg. Pero kung may isang bagay na natutuwa talaga ako sa United States being imperfect sa kanilang batas is to see even these rich people being grilled sa Senate at sa kanilang Congress. Kamakailan lamang bago mag-celebrate ng 20th anniversary itong Facebook ay nandun si Mark Zuckerberg at pinressure siya ng mga Republican senators sa naging adverse effect ng Facebook kung meron tong ginagawa at kapabayaan na nakocommit dahil napakaraming nag-testify na mga magulang na nawala ang kanilang mga anak, nagpakamatay at nasira ang mga buhay, nagkaroon ng depression dahil sa mga ibang elements at mga features ng Facebook na para sa kanila ay hindi dapat nilalabas ng Facebook company or Meta company. Gusto ko lang ipakita sa inyo dito na after 20 years, ang Facebook, pinayaman niya ng pinayaman si Mark Zuckerberg at ang marami pang tao, pero nandun din ang influence nito na naging masama according sa maraming mga tao. Well, of course, Facebook is a technology that we can harness to our own good, but being in this fallen world, it can be used, of course, sa kanyang excesses na maging negative at napakatindi ng adverse effect na idadala nito sa society. It is actually one of those indelible na katotohanan na ang tao or ang isang nilikha or ang isang bagay ay merong gagawing influence, whether for good or for bad. At yan ang isa rin na sinasang-ayunan natin, nakikita din natin na napakaliwanag sa buhay ni Lot. Isang tao na kinikilalang ligtas, pero nakita natin na after ng Genesis 19 ay naging bad example siya sa redemptive history. Kaya naman tayo bilang mga mananampalataya, as we read Genesis 19, we take into consideration Romans chapter 15, that whatever things that were written before, they were written for the encouragement of the people of God. In other words, si Lot ay nangyari para sa iglesia.
para matuto ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos sa bagong tipan. Kaya dito sa ating pag-aaral, I want to give to you the final message on Genesis 19 about Sodom at si Lot, and I entitled it Total Mercy and Total Folly. I want you to see that after the eradication of Sodom, lo and behold, there is another Sodom living outside that Sodom and Gomorrah. So let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God in Genesis 19, verses 15 to 38. Here is the Word of God. As morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city." But he lingered. So the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. And as they brought them out, one said, "Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away." And Lot said to them, "Oh no, my lords, behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die. Behold, the city is near enough to flee to, and it is a little one. Let me escape there. Is it not a little one? And my life will be saved." He said to him, "Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there." Therefore the name of the city was called Zoar. The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. But Lot's wife behind him looked back, and she became a pillar of salt. And Abram went early in the morning to the place where he had stood before the Lord, and he looked down toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the valley, and he looked, and behold, the smoke of the land went up like the smoke of a furnace. So it was that when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abram and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had lived. Verse 30. Now Lot went up out of Zoar and lived in the hills with his 2 daughters, for he was afraid to live in Zoar. So he lived in a cave with his 2 daughters. And the firstborn said to the younger, "Our father is old, and there is not a man on earth to come in to us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve offspring from our father." So they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with their father. He did not know when she lay down or when she arose. The next day the firstborn said to the younger, "Behold, I lay last night with my father. Let us make him drink wine tonight also. Then you go in and lie with him, that we may preserve offspring from our father." So they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose. Thus both the daughters of Lot became pregnant by their father. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. The younger also bore a son and called his name Ben-Ami. He is the father of the Ammonites this day. Mga kapatid, ang binasa ko sa inyo ay ang nakakagimbal na salita ng Diyos, pero salita na hindi nagsusugarcoat at nagtatakip ng kasalanan, ine-expose ang kanyang kasalanan sa kanyang karumihan at sa kanyang kapangitan. At nang sa gayon, mapunta tayo sa Diyos ng kabanalan kay Hesus Kristo. Well, sa aking pagsisimula, for now, I believe that nakita ninyo ang sad ending ng story ng Sodom and Gomorrah. At sa sermon natin, makikita natin ang sad ending ng buhay ni Lot in this narrative. After 2 sermons on Genesis 19, I hope we are already aware
what God is teaching us and warning us from this chapter. So bigyan ko lang kayo ng quick tour at ibabalandra ko ito sa 4 na points. Number 1, ang tinuro sa mga nakaraan is this passage is number 1 on Sodom and Gomorrah. Sabi sa verse 24, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Inulit ng New Testament ito upang maging malinaw na hindi nangyari ang Sodom and Gomorrah as a different case. It is an abiding object lesson, an exhibit A to any city or nation who will flaunt the moral law of God. In other words, you expect yung retribution ng Diyos sa mga syudad na mga nabubuhay sa kasalanan at sineselebrate ang kasalanan, or according sa sa mga pastors, God had to apologize or has to apologize sa Sodom and Gomorrah for destroying them if He will not judge these wicked cities. So in other words, if you see cities nagpo-flaunt sa kasalanan, God is just withholding yung kanyang wrath. And then we saw also this in chapter 19 on Abraham, number 2. The whole narrative depends on the character of Abraham. Ang pinaka-punot dulo dito, yung question ni Abraham. Diba? Is God righteous to His promises to Abraham that He will bless the world through him? Well, kung i-bless niya ang mundo through him, then therefore Abraham should intercede for the world. So nag-intercede siya sa Sodom and Gomorrah, and God is about to answer this intercession. Yes or no ba ang magiging sagot? Remember, our series is entitled The Waiting Game. Bakit waiting game? Because sa mahabang panahon na ito, makikita mo si Abraham ay parang mananampalataya. Ang kanyang ine-expect na anak, kasagutan sa mga pangako, transaction niya sa Diyos, ay malayo pa. Mamamatay na siya bago pa dumating. Pero habang hinihintay, napakaraming mga nangyayari sa gitna. Paano tayo naghihintay sa ating pagbabalik ng Panginoong Jesus? So that's Abraham. And then this passage also tells us about Lot, number 3. Here is a man na pahirapan ang paghanap ng mabubuting salita sa Biblia to describe him. Napakahirap makahanap ng mga positibong sasabihin sa kanya. In fact, kung wala ang New Testament commentary at ang hawak mo lang ay Old Testament, I doubt kung pag-iisipan mong alagad dito ng Diyos. I think para sa inyo, si Lot ay magiging isang unbeliever sa mata natin if we only have the Old Testament. Because the whole Old Testament has nothing explicitly good to say about this man. He is the personification of a worldly believer who happens to be a recipient of the promises of God to Abraham, and still he wants the world too. In fact, the Old Testament has Esau, the commensurate unbeliever who exchanges yung spiritual blessings for a bowl of soup. Lot is the representative of Old Testament believers whose appetite for the world still guides and dictates them. And then fourthly and lastly, on Genesis, makikita natin, ang sinasabi ng Genesis 19, sinasagot niya yung hanging question. Teka muna, ano nangyari sa Genesis 13:14? Iniwan ni Lot si Abraham at negative ang pagkadipik sa pag-iwan niya, mas pinili niya yung paulit-ulit na sinasabi, near Sodom, in Sodom, tapos gates sa Sodom. So parang nabitin, ano ba ang ending? Ang ending ba ay okay lang ito na si Lot pinili niya ang mundo? Well, Genesis 19 is the answer that we are all waiting for, because sa Genesis 19, God gives us the answer. He will close the chapter on Lot and He will establish ng sino man na pipili ng worldly decision sa kanyang buhay ang ending spiritual ruin. Not only for yourself, but for your family. This is what I call the high price of compromise. Well, instead of success, failure, and spiritual ruin, ang dapat i-expect at magigain ng believer sa kanyang compromise sa mundo. Nakita natin si Lot, he absorbed the ungodly community. He lost his godly testimony. And the most tragic of all, he failed to lead his own family. That Jesus would use even yung kanyang wife as a warning to all his hearers. Na hindi pwede na piliin mo ang mundong ito and then you will expect salvation from the Lord. Tama, si Marcus Dodds, that Lot's wife is a wife after Lot's heart. At yan ang dapat na description sa kanya talaga.
Now, sa ating final sermon on Genesis 19 and about Lot, we will see the second half of the chapter. Ito yung flight ni Lot from Sodom going to Zoar sa verse 22. And from Zoar, lilipat siya sa mga hills at mamumuhay sa mga kuweba sa verse 30. Sodom by this time was a toasted piece of land, along with the lives and properties and the whole godless civilization buried in the furnace of God's wrath. Sabi sa verse 28, and he looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the valley, and he looked, and behold, the smoke of the land went up like a smoke of a furnace. Gusto ko makita ninyo dito na hindi lang ang Sodom ang pinarusahan ng Diyos. Most likely, these are the 5 cities around Sodom or with Sodom. So lahat ng bagay na nagpahalina kay Lot ay naging abo kasama ng mga nakatira doon. Ang ending ng desisyon ni Lot na mahalin ang Sodom ay usok mula sa hurno. But even in the midst of this massive unleashing of the wrath of God, meron akong gustong ipakita sa inyo. Sana nasasabayan nyo pa ako. Gusto ko makita nyo to. Pag binasa nyo itong second half, siguro ina-expect nyo na, naku, itong si Lot, nag-suffer siya. Nakita niya yung Sodom, talagang nilamon ng apoy ng hurno ng Diyos. Siguro makikita na niya na puro fiery anger of heaven and the unappeasable wrath of the holy and righteous God upon a wicked people ang mararanasan niya. Siguro tayo ganun din. But you see, there are 2 unexpected things na makikita natin sa narrative na punong-puno ng spiritual instructions for us. First instruction or unexpected dito. If we are expecting at this point na ang Diyos galit na siya, parang angry bull na lumalabas ang usok sa kanyang ilong, sa kanyang galit. Well, eto ang unexpected. Kasi di ba, sinira niya yung buong mga syudad na ito. Kung expect mo ang isang taong galing sa bugbugan, talagang mainit pa ang ulo nito. Makikita siguro, expect natin, naku, ang Diyos dito, napakatindi niya, napakagalit, galit na galit siya. And what we can always see here is always the wrath of God. Well, we are wrong. Because God, in this passage, sa second half ng Genesis 19, papakita niya na habang galit siya sa kasalanan, He will never fail to show forth His mercy to His people, even to His disobedient, backsliding people. In other words, in His total anger on Sodom and Gomorrah, there is an even more sobering view here. Sa kabila ng paghahayag ng poot ng Diyos, papakita ng Genesis 19, second half, na hindi matatabunan ang biyaya ng Diyos. Lalo na sa isang alagad kahit gaano ito kamakasalanan, karupok at kahina. Ang Panginoon ipapakita niya ang kanyang total mercy kay Lot. And then second na unexpected dito, minsan, di ba pag binasa mo ito, we are expecting a repentant backslider in Lot. Tama? Kung ikaw si Lot, nakita mo yung asawa mo, naging bato. Nakita mo lahat ng kapitbahay nyo at lahat ng pag-aari minamahal mo, kinain, nilamon ng sulfur of fire mula sa Diyos sa kalangitan. For sure, you would expect, naku, madadala na ako dyan, pastor. Hindi na ako babalik sa aking buhay sa Sodom. Isusumpa ko na ang Sodom. Wala na magiging bakas mula ngayon ng Sodom sa aking buhay. At yan ang magiging pananaw mo, pero hindi yan ang laging nangyayari sa katotohanan. Sadly, the power of remaining sin, even in a believer like Lot, cautions us to not expect much from him. Because dito ipapakita that while Sodom was obliterated by God, Sodom will continue to thrive in the heart of this man. At yan ang makikita natin, that while there is total mercy from God, what response do we get from this man who have been the recipient of the mercies of God? Total folly. Hindi total repentance, hindi total humility before God. It is total folly because He will continue to insist on His ways. And that is the message. To repeatedly respond to the total mercy of God with willful disobedience is the display of total
folly. At paano hindi ko masasabing total folly? Hinihila ka na palabas ng Sodom, pinapapunta ka doon sa hills, yun ang kalooban ng Diyos. May audacity ka pang mag-request pumunta doon sa isang syudad na mayroon pang at least na conveniences, the Zoar, at paanong imbes na pumunta ka kay Abraham, namuhay ka doon sa cave at tinayaan mo ang sarili mo na malasing ng sarili mong mga anak, and the result would be a legacy that you will be embarrassed for the rest of the history of mankind. Magkakaroon siya ng sarili niyang anak na apo na rin, and this incestuous relationship will really be a scourge to the people of God later on. After bringing the civilization of Sodom down to its knees, naging abo na lamang silang lahat. Akala natin tapos na yung boxing. O hindi pa. There's still the remnant of Sodom lurking and living after the ashes. In fact, this is the more difficult Sodom to destroy. Sodom is still alive and well in the heart of this man and his whole family. And that explains our title, Total Mercy, dahil pinakitaan siya ng pagliligtas ng Diyos na hindi nila deserve kailanman, and also, pinakita rin nila sa Diyos ang kanilang dakilang folly. While God is showing them mercy, they continue to disobey God. They respond in utter folly. What a foolish little man. Ikaw mismo maiinis sa kanya. Ikaw mismo, sabi mo, sasakalin ko tong lahat na ito. How could he do that? But then again, we have established long ago na bago tayo magmadaling kastiguin si Lot, dalawa lang ang example natin na nag-e-exist sa ating mga mata right now. There is Lot on this side and there is Christ on the other side. And we all know that we tend to be more like Lot than we be more like Jesus Christ. Kaya imbes na magalit tayo kay Lot at i-condemn natin siya, rightly so, pero isipin din natin na si Lot, hindi ba niya dinidescribe ang pamumuhay mo? Hindi niya ba dinidescribe ang iyong response pagdating sa mercies ng Diyos? That while God is showing forth His total mercy upon you, let me ask you, what have you responded to the mercies of God? Isn't it more sins? Isn't it more opportunities to take advantage of Him? Imbes na mapaganda ang kalagayan mo sa spiritual na buhay, when God showed forth His mercies upon you, you abuse the grace and the mercy of God. We are more like Lot than the Lord Jesus Christ. So, what does this passage teach about this mercy of God and the folly of man? There are two ways. First, there is more mercy when God forces us along the way. And number two, there is more folly when we force our own way. Tingnan yung ginawa ng Panginoon dito sa verses 15 to 29. Ang gusto ko nilang makita ninyo dito, especially ay ang verse 17. Verse 16, sabi niya, "But he lingered, so the men seized him, and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city." You see, dito sa buong Genesis 19, baka hindi nyo to natitrace, pero kung nag-highlighter lang kayo sa inyong mga Bibles, you can trace actually the saving of Lot in the whole narrative. It is filled with details emphasizing the great mercy of God upon him. For example, sa verse 1 pa lang, yung pagpunta ng mga angels, kahit na nakipag-usap sila kay Abraham, gabi, late na yon, hindi yon pinaumaga. In other words, nagmamadali na silang iligtas si Lot, na binulag pa nila yung mga tao doon, yung mga homosexuals doon, and then what happened was, niligtas nila si Lot. Binigyan pa nila ng unlimited pass si Lot. Sino ba ang gusto mong ilabas? Pwede, kahit sino. Hindi lang yung kamag-anak mo. Ganito ka-gracious ang Diyos sa kanya. And the way the angels use the term, it can be considered a force sa pilitan at biglaan. In fact, mula sa pilitang paghila ng kamay, makikita din natin dito, yung pagbulag pa sa Sodom, ng mga taga-Sodom. Sa verses 16 to 17, "But he lingered, so the men seized him, and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city,
And as they brought them out, at dami pa niyang sinabi doon, patungkol kay Lot. So hanggang sa paglabas sa kanila sa Sodom, hawak-hawak ng mga anghel ang kamay ni Lot. Alam niyo, nagbago yung pananaw ko dito sa mental image na meron ako. Baka tinuro sa Sunday school, di ba? Si Lot, habang sila'y tumatakas sa Sodom, ang yakap-yakap siyang gano'n, tapos nagmamadali. Hindi. Ang picture pala dito is, most likely, isa siyang tao na ayaw umalis sa Sodom, hinila na lang at dinrag na lang, pinwersa na lang, kahit ayaw pa niya. At alam niyo, mas maintindihan niyo to kapag nakapanood kayo ng movie o kaya nakakita kayo ng isang tao na nasusunog yung kanyang sariling bahay, nakikita mo yung kanyang pag-aari nandun, yung mga kaibigan niya nandun. Most likely, hindi talaga biglang tatakas kang ganon. Iiyak ka at siisipin mo gusto mong bumalik. But not because of his evangelistic zeal, but because of his love for Sodom. In fact, sabi dito sa verse 16, he lingered. Nagdalawang isip pa siya. Binulag na nga, nakita na yung napakalinaw na milagro. Ito ba ay, gusto kong ipakita dito sa inyo yung paggamit ng puwersa ng Diyos. Ito ba ay labag sa ating mga consciences na pinwersa ngayon ng Diyos at ng mga anghel itong si Lot? Ito ba ay isang pagmamalupit ng Diyos o isang blessing, isang mercy ng Diyos? Minilinaw na sa atin dito sa text, hindi na niya tayo inayang mag-isip pa at mag-alala. Ang sabi niya dito sa verse 16, so the man seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. Did you see that, mga kapatid? Yung pagpuwersa, paghawak ng maigpit ng mga anghel kay Lot ay hindi isang masamang bagay. Isa siyang merciful na bagay sa kanya. Dahil ito ang tanging paraan na uobra kay Lot para maligtas siya sa hindi biro-birong kahatulan na paparating sa kanya. Nakita natin dito sa kasagsagan nitong pagliligtas ng mga angels na kay Lot, nagawa pa niyang humirit ng sariling pabor or makasariling pabor. Nakita ninyo, humingi pa siya, sabi niya, sabi ng mga anghel sa kanya, pumunta kayo doon sa hills lest you will be swept away. Pumunta kayo sa mga bundok, pumunta kayo doon, magtago kayo doon sa malayo. Si Lot, siguro nandito, sabihin natin, no, Makati, biglang papaalis na, papunta na ng north. Iwanan nyo na yung Makati. Nakita niya, uy, may Caloocan. Kahit papaano, meron ditong Ayala Malls at SM Malls. Pwede ba doon na lang? Mapapahamak ako doon. Walang ano doon, bidet. Walang hotel doon. By the way, this is the interpretation, by the way, ng mga scholars. Ang dahilan niya, bakit nakiusap siya sa Zoar, it is because hindi niya maiwan, hindi na siya sanay mamuhay doon sa katulad kay Abraham na nasa mga bulubundukin. Nandun na siya sa pangkapatagan, pangsyudad na siya. Ay, sosyal na ang kuya ninyo. Ayaw na niya na mamundok. Gusto na niya dito sa syudad. Kaya sabi niya, hindi ba ito Zoar? Maliit lang naman, pagbigyan nyo na. Yun ang ibig sabihin ng Zoar, little. Pero according sa scholars na kinonsult ko, ang Zoar, little, pero ang kahihinatnan nito ay mini Sodom. Kaya yun ang dahilan bakit pinili niya ito. Si Lot, ang taong hindi matitinag ang kamunduhan, kahit paapoy at asupre ang gamitin ng Diyos sa kanya. Hahanapin niya ang Sodom at last week we said, because Sodom was already in his heart. And how did God respond to this? Siguro magre-respond ng Diyos, nako, iti-threaten na niya ito. Siguro kung ako yung Diyos, doon ang gusto mo, ayaw mo sumunod, sige, iwanan na kita dito, kaya gusto mo itapon kita doon para samahan mo na yung asawa mo. Siguro ganun tayo mag-respond. But look at this. In verse 21, anong sinabi ng ginawa ng Diyos through the angels? Sabi sa verse 21, behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. Napaka-demanding. Napaka-self-entitled ng taong ito. Nililigtas na nga lang, nakakuha pang mamili ng resort malapit doon sa pinangyarihan ng krimen.
You see, the angels spared the little city of Zoar. Alam niyo ba ang Zoar kasama sa huhusgahan at sisirain ng Diyos? Kaya nga kasama ito doon sa target ng mga anghel. Kasama sa nakatarget sa bomba kung bomba ito. Pero ang ginawa nitong si Lot, pwede ba doon na lang? At ang napilitan ngayon ang mga anghel na i-spare ang city ng Zoar dahil nandun si Lot. Sinunod ba ng Diyos ang kanyang pangako at kasunduan kay Abraham? May total mercy ba ito? Ano ba yung kasunduan ng Panginoon kay Abraham? If there are 10 people na righteous sa isang city, anong gagawin ng Diyos? He will spare the city. Tinupad ba ng Diyos yun? Listen to this. At dito ako nangilabot while I thought about this. Tinupad ba ng Diyos yun? Hindi tinupad ng Diyos yun. God did not fulfill this because God spared the city of Zoar not for 10 righteous souls, but only for 1 righteous soul. What total mercy! What gracious and merciful God na meron itong Lot na ito. He should be bowing down in thankfulness and worship, not in trying to maneuver the situation in favor of his lustful cravings for Sodom. Imagine niyo, ang kasunduan nila ng Diyos 10. But because God is not tied sa kanyang mercy, His mercy is everlasting, His faithfulness, His hesed is everlasting, He can go even doon sa extension na yon, not requiring anymore 10, but only 1. Sabi sa verse 19, escape there quickly for I can do nothing till you arrive there. So it was sa verse 29, when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abram and sent Lot out of the midst of the overthrow, and when he overthrew the cities of which Lot had lived. Na-spare ang Zoar. We see here the total mercy of God upon not as faithful every Sunday believer na nag-a-attend ng church, but a backsliding believer by saving him, by dragging him out of the place he had fallen in love with. This is what I call the difficult and dreadful dragging of God upon His saints. Ang title dapat ng sermon natin is The Dragging of God. Kanya lang baka ang nasa isip droga, The Dragging of God. Because there is a famous book in the Christian conservative circles, The Gagging of God. But few would only relate dahil theological book yon. But the point is this, when all else fails, God drags His servant if it will mean hurting, even if it will mean hurting him and his pride just to save his soul. Dito makikita natin na sa isang aspect ng dealing ng Diyos sa atin, nire-reveal niya paano niya tayo tinitreat, dinideal with on this particular cases na nagmamatigas tayo at ayaw nating iwanan ang kasalanan, ang ating buhay. Meron palang ino-open na window para ipakita at paunawa sa atin, this is how God deals with us sa mga ganitong panahon. May panahon na gagamit pala ang Diyos ng puwersa para sa ikabubuti lamang ng kaluluwa natin. Hindi dahil harsh at mean ang Diyos, kundi ang tanging nais niya ay mapabuti tayo, not para ipakita na siya ay soberano, na siya ay bully, na siya ay berdugo. No, clarify ko lang, sinasabi ko, may ganito palang paraan ng Diyos or dealing sa atin because, again, in this new covenant setting, I should say that this happens of course, on rare cases lamang. God deals with His beloved sons in gentleness and love. He changes the hearts of His people. He transforms them, making them willing servants to holiness. But you know, because of the sinfulness of man and this world and our remaining sin, there will be those rarest of moments where we, like Lot, insists on our own way, choosing to fall in love
with the wrong person, wrong possession, wrong object, and wrong loyalty. And what does God do sa mga panahon na yon? Will He allow us na, sige, kung matigas ang ulo mo, bahala ka na. Si Lot, he was a backsliding person. Pwede mo siyang sabihin, he was never going to church. Pero dahil ligtas siya, what did God do? Well, this is what God did. He left the 99 and embarked on a rescue mission kay Lot. Hihilayin niya ang kanyang tupa kahit masaktan at mapilayan ito. No, the intention of God is not to injure the ship, but to save him from the greater danger that he is in. Ganito ka-merciful pala ang Diyos sa atin. Nakikita niya ang lahat ng bagay, mas alam niya ang impending danger na hindi mo nakikita. And He knows what is more important and what matters most sa mundong ito. Marahil ngayon, nag-e-enjoy ka sa isang idol mo at kinahuhumalingan mong bagay, tao, gamit, o kung anumang salapi o anumang object ng iyong attention. Nauhumaling ka dyan at nawawala na yung peripheral na lang at background na lang ang mga eternal na bagay. At ang gagawin ng Diyos para gisingin ka is that He would either drag you from your hand, by your hand, and then aalisin niya marahil yung destruction na yon until you will see with clearer eyes, this is what you are meant to be. That you will be a servant of the Lord. That you were created for these great things, not for these sinful, fleeting pleasures. Ganito ka-merciful ang Diyos sa atin. Siya ay isang mapagmahal na ama na hindi nais na mapahamak ang kanyang anak. Gagawin niya yung tama kahit tayo mismo hindi natin alam kung anong tama. Dahil sa ating corruption, katulad ni Lot, dali tayo maglinger sa mundo. Napakadali nating magdesisyon para sa mga bagay na ikatutuwa ng ating laman. Oh, sige, okay lang yan. I'll make this deal. Kahit na alam mo, mag-compromise siya sa pananampalataya mo. Pero pag time ng giving up, napakahirap. We're like Lot. We're lingering. Kailangan pa tayong puwersahin. Salamat sa Diyos na pinupuwersa niya tayo. Salamat pala sa mga masasakit na dealings ng Diyos because kailangan mo yon. Hindi palagi hopefully, but there are times that that's what you need most. Mabiyaya ang Diyos. Ang kanyang puwersa ay may pag-ibig. Ang kanyang pamumuwersa ay hindi nanggagaling sa isang galit na standby na gusto kang pagtripan lang. Ang kanyang pamumuwersa ay galing sa pusong may pag-ibig na naghahangad sa iyong kabutihan. At sinabi ito sa Hebrews 12:11, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. But anong binibigay nito? Sabi dito, it later yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. May time na akala ng mga drug addict, they will not survive if mawawala yung substance na kinahuhumalingan nila. That's what they think. Mamamatay sila. They cannot live and exist without that substance. But we all know, outsiders, that that very substance is the one that's killing them and making their lives miserable. At syempre, kung ang isang drug addict makakaranas ng yung withdrawal, napakahirap. Kape nga lang, di mo ma-withdraw, nahirapan ka. Yung effect niya, how much more sa isang addiction. Pero ang sabi ng Panginoon, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Kaya pala yung sa Psalm 119 verse 71, he was able to say, it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Nakita ninyo yung cause and effect? For sure, we do not want to be afflicted. We are reasonable creatures. We have the Holy Spirit. We can learn the statutes of the Lord without being afflicted. But you know, the true human nature, the nature of man, kapag napamahal siya sa isang kasalanan, kailangan radikal. Kailangan darating ito that before you go to that level 2, learn your statutes, it would be good to afflict you first. This is the reason why many Christians, thank God,
for some unanswered prayers. Could you imagine? Ano mangyayari sa'yo kung pinagbigyan ng Diyos ang lahat ng mga panalangin mo? Akala mo magiging masaya ka at magiging most complete person ka? No. Masisira ang mundo mo. Ang dami mo mga fantasies at maraming mga dreams na parang, alam mo yon, let's say, nagsusuka ka ng ginto. Akala mo ba, napakadali lang nun? Pwede kang, nagsusuka ng ginto, no? Anong tawag doon? Yung dumudumi ng pera. Pwede naman mag-pray ka na lang na malakihan ang means mo or yung ways mo na ganon. But you see, if kung literal na sasaluin or sasagutin ng Diyos, what will happen? Kaya ang lesson dito na isa pang gusto kong ipakita is that kahit sa gitna pala ng pagbuhos ng galit ng Diyos sa masasama, ang Diyos nandun pa rin siya para saklolohin ng kanyang mga alagad kahit sila ay nasa confusion at sa panlalamig. Kung ang Sodom ay magiging halimbawa na ng kaparusahan sa mga masasama, si Lot ay magiging buhay na reminder sa atin sa katapatan ng Diyos sa lahat ng sumampalataya kay Kristo. Si Lot ay niligtas ng Diyos kahit hindi pa niya kilala si Kristo. Wala pa siyang doctrine of those assurances of the gospel. Wala pa siyang doctrine of the church. Wala pa siyang Christology. But he was already assured by God that niligtas niya in actual life. But how much more ikaw na kay Kristo ngayon? All the promises of God in Christ are yes. In other words, walang mawawala, walang masasayang. Lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo sulit at mangyayari. Patunay ito na hindi maubusan ang biyaya ng Diyos sa tao, lalo na sa alagad. Kung 10 ang nire-require, kahit isa lang pala, gagawin ng Diyos kung ito'y kalooban niya. He will have mercy upon whom? He will have mercy. Ito'y pag-asa sa mga tulad nila at binababad yung kanilang sarili sa sanlibutan. Mahalaga ka sa Diyos kahit ikaw ay malamig na, nanlalamig at ikaw ay backslider. Ito rin ay warning sa atin na dapat lisanin yung pagbababad sa kasalanan. Let me challenge you. If this is the case, then therefore, brothers and sisters, kung ang Diyos pala ginagamit niya ang puwersa, then make sure that when God gives that force or exerts that force upon you, be willing and humble to receive that force. Receive with humble heart the hard sayings and hard lessons from God because they are intended to save you from imminent and serious danger. Kailan gagawin ng Diyos ang pamumuwersa na ito? Ginawa niya nung panahon na si Lot wala na sa katinuan. Hindi naman ito palaging mangyayari, but this is what happens. Tanggapin mo na may mga mahihirap na panahon sa iyong Christian life at ito yung magiging saklolo mo. Tanggapin mo na may mga hard sayings sa Scripture na magtiwala ka at magkaroon ka dapat ng kababaan ng loob. Alam niyo mga kapatid, tinuturuan tayo nito. Kung ang Diyos pala gumagamit ng puwersa sometimes sa ating buhay, hindi lahat ng mga masasakit na salita ay kailangan ikagalit natin. May panahon na ang kailangan pala natin yung nasaktan yung heart natin. Yung natamaan yung ego natin at yung pride. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng masamay ng lahat ng lumalapit sa atin na nagko-correct. While kailangan, ang gusto natin, may mga mag-correct sa atin sa tamang paraan, motibo at biblical na paraan, pero maaari pala ang ways ng Diyos ay itama tayo sa paraan na hard. Sa paraan na hard sayings ang maririnig natin. Maraming mga sumusunod ang kay Kristo, nagsimulang iniwanan si Kristo sa John chapter 6 nung hindi na nila malunok yung sinasabi ni Jesucristo. It was a hard saying. Tandaan mo, wala nang anghel na isusugo sa'yo para puwersahin ka. Pero may mga kapatid, may mga leader, meron kang kamag-anak, magulang, asawa, meron kang ka-churchmate na pwedeng gamitin ng Diyos at hawakan ka sa braso, hindi para saktan ka, kundi para gisingin ka, magising ka sa ginagawa mo at hindi tama itong ginagawa mo.
Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mong yan? Bago pa may mangyaring masama sa'yo, iwanan mo na yan. Lisanin mo na yan. Wala ka dapat sa lugar na ito. Wala ka dapat sa ganitong mga aktibidades. Kaya sa atin, lalo na sa mga pastor, isa sa trabaho namin ang may pagsaway, yung correction, yung oversight, pagtutuwid. Alam naman natin, hindi magiging welcome ito sa maraming mga tao. But there is a text in the Bible that says, rebuke them sharply. Obviously, this is not for believers, but for people na nagmamatigas sa kanilang kasalanan. But what I'm just trying to tell you, pwedeng maging means, kagamitan ng Diyos, ang ganitong mga kaparaanan. Hindi ito magiging way para mga pastor mag-take advantage na correct lang sila ng correct. Pero nananawagan ako sa inyo. Lagi ko ito sinasabi. Kung hindi mo matatanggap ang correction ng pastor mo, sino pa ang tatanggapin mong correction? Kanino pang correction ang tatanggapin mo? Hindi natin sinasabing tama lagi ang mga leaders natin. Kung paano hindi tama lagi ang magulang mo, ay yung mga boss mo. But there should be that kind of welcoming even when there is hard rebuke. Kaya dito, may isa akong kaibigan na tinanong niya sa akin, kasama ko siya sa ministry dati, pinupuwersa ba tayo ng Diyos na minsan para lumago? Di pa kami gaanong reform nun, but di ko alam paano sagutin. At napakalaking blessing nung sinabi niya sa akin because he believed. There are times, pinupuwersa daw tayo ng Diyos para lumago. In other words, hindi yung parang pinipilit ka. But there are times na you have to do some duty, you have to do the will of God even if it hurts. Even if it is something that you don't like at the moment. Now, gusto kong tingnan din ang element na ito. Ang Zoar, in-spare ng Diyos. Hindi nang dahil may 10 katulad ni Lot. Dahil may isang Lot na nandun. Gusto kong mangusap sa inyo na mga Kristiyano dito. Napapagod ka na ba sa kakapanalangin at kakaimbita sa church sa mga mahal mo sa buhay? Here is your fuel of encouragement, kapatid. Hindi ni-require ng Diyos ang 10 sa syudad, but only one believer para i-spare, not one family, but the whole city of Zoar. In other words, hindi mo nakikita at napapansin ito madalas. Hindi rin nakikita ito ng unbelieving family mo kung Kristiyano ka sa inyong tahanan. But don't you know that probably God is sparing your family 1,000 kinds of dangers, 1,000 gruesome sin, 1,000 types of wickedness, and a lot more of those bad things in this world. Why? Bakit niya ini-spare ang pamilya mo? Probably because he has a dog in the fight. He's protecting his own interest. At ang interest niya is that ikaw na nandun sa pamilya na yon, he will make sure yung promises niya mapufulfill niya sa iyo by answering your prayers and granting your favors in the sight of men. Pinuprotektahan ng Diyos ang ikaw sa dangers through the wise providence. And probably sa pagprotekta niya na yon, kasama ang mga kasama mo sa sasakyan, kasama ang mga kasama mo sa tahanan sa isang bubungan, kasama na pinagpipray mo ang pamilya mo. Since God is extremely a God of blessings and a God who is overflowing in grace and mercy, hindi na siya kailangang pigain para lamang lumabas ang kanyang mercy at grace sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, mas dumadaloy ang maraming pagpapala, habag, biyaya sa iyong pamilya more than you know and more than you notice. Sa 2 Samuel 6:11, ang sabi ng Bible, and the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Tingnan nyo, dahil nandun yung ark of the Lord, binless ng Diyos hindi lang si Obed-Edom, kundi yung buong household niya. The ark of the Lord was there. The New Testament says the Spirit of God is in you. He would bless your family, you. Kaya kung Christian parent ka, huwag kang ma-discourage ngayon kung hindi pa nagre-respond ang anak mo sa gospel.
Ang mahalaga, ang Diyos pala nagre-respond siya sa prayers mo. Probably, God is not yet saving your child, but God is sparing your child more from what he deserves because there is someone praying for him and for her. Like Zoar, ungodly, ang siyudad, pero nakikinabang dahil righteous sila. Ikaw ba ay isang Christian na kapatid? Isa kang Christian friend? Isa kang Christian tito, tita, o Christian ate? Huwag kang sumuko. Dahil ang Diyos, mas willing siyang pagpalain ang pamilya mo kaysa sa willingness mo na idala mo sila sa iglesia. Probably God is sparing that sibling or nephew sa righteous judgment ng Diyos simply because there is still someone who prays for him or for her. Paano kung iwanan mo yung influence mo sa kanila? Paano kung titigil ka sa ministry mo na ganyan? May iglesia ba na magpipray sa kapatid mo, kaibigan mo, pamangkin mo, pamilya mo, kapatid, anak? Paano kung ikaw na lang nagpipray sa kanya? Would you still give that up? Mga visitors, mga bata dito, huwag nating sayangin ang mga panalangin at pangangaral ng mga taong mahal kayo. May mga nananalangin sa inyo na gusto i-spare ng Diyos ang buhay ninyo. At yun ay ginagawa ng Diyos. The mere fact na buhay ka ngayon, wala ka sa ospital, wala ka sa sementeryo, ikaw ay buhay pa. In other words, may sinagot ang Diyos na panalangin sa pag-iingat mo. At ito'y napakalaking pagpapala. Ngayong araw na ito ay anibersaryo ng unang biktima ni Bloody Mary, si John Rogers. Siya ang unang na-martyr noong 1555. Susunod na dito sila Nicholas Ridley at nila, nakalimutan ko yung isa. Pero pinakita nila na dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, mas lalong binless ng Panginoon ang gawain ng reformasyon sa Inglaterra. Nakita nyo, may mga nagsakripisyo. Ang tanong, willing ka ba magsakripisyo at ituloy ang pagiging intercessor mo sa mga unbelievers sa buhay mo? That is the mercy of God. Well, secondly, there is more folly when we force our own way. Gusto ko ipakita dito yung folly ng pamilya ni Lot. Because of fear, nagkaroon na ng maneuvering itong magkapatid na ito para ma-obtain lang yung goal na kailangan ng yung offspring, yung anak, dahil pareho silang babae, and even through despicable means. Kasalanan ito na malaki, but ano nasa isip nila? Kasalanan? Hindi naman namin narinig yun. Wala naman tayong family worship. Siguro ganun sila nag-argue. Wala naman tayong family worship. Wala naman tayo Sunday school. Wala naman tayong church sa bahay. Paano natin maintindihan yung kasalanan? And by the way, masama ito? Sodomy ito? Teka muna, ano bang ginawa ng tatay natin, ha? Nung nandun tayo. Ano ginawa niya? Di ba pinamigay niya tayo, pinrostitute niya tayo? Alam niyo, itong si Lot, pinili niya yung sanlibutan, pero isang araw, binalikan siya ng sanlibutan. Pinili niya ang kasalanan, pero one time, binalikan siya ng kasalanan. At dun sa kuweba, by the way, nasa cave sila. Ang caves noon, libingan ito. Tumpak na larawan ito para sa kanila. Parang patay na sila actually. Pwede naman silang magpakababa, pumunta kay Abraham. Niligtas na nga sila ni Abraham dati. But you see, sumiping sila sa kanilang tatay. Sabi niya, lasingin natin ito. Ngayong gabi ka, bukas ako. Para pareho tayong mabuntis. At ganun nga ang nangyari sa verses 31 to 32. And the firstborn said to the younger, our father is old, and there is not a man on earth to come into us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve offspring in our father. So they made their father drink wine that night, and our firstborn went in and lay with her father. He did not know when she lay down or when she arose. Sa madaling salita, pinapakita dito, si Lot, hindi siya naging mabuting ama, hindi siya nagpalaki ng tama sa kanyang mga anak, at ngayon, kung pinapaghahasa niya yung kanyang mga anak, siya ngayon ang nandun sa kalagayan na yon. Bumalik sa kanyang ginawa niya. Hindi lang basta katulad ng mga taga-Sodom, kundi pati yung mga kultura ng mga pagano, hindi nga nila ginagawa ito. In other words, worse happened. Now, let me give to you yung sabi ng scholar na si Delitzsch. Sabi niya, sa verse 33, he did not know. That doesn't mean na
Lot was unconscious. They merely mean that in his intoxicated state, though not entirely unconscious, yet he lay with his daughters without clearly knowing what he was doing. So, siguro yung mga tao nakaranas ng kalasingan sa kanilang buhay, they know that something is happening but they cannot decide, they cannot use their force, their mind because they are under the influence of alcohol. So, unconscious, pero hindi niya alam na ano yung nangyayari, pero may nangyayari. Sabi ni R. Kent Hughes, and I quote, "In the morning, he did not recall what he had done, but he was guilty, just as any father would be today. Alcohol was no excuse. Lot's drunkenness simply facilitated the working out of the dark side of his own heart." End quote. Mga anak, kung makita nyo to, karimari-marim, this is a blasphemous thing na mababasa ninyo, but that's the Bible. The Bible is no pornographic material. It is a material na nagre-reveal sa atin sa kasalanan. In-expose niya yung ugliness ng sin. At ito yung ginagawa, nangyayari sa mga taong pinipili yung kasalanan. You see, the point here is that in every believer that willfully insists on disobedience and in worldliness, more will be lost than he would ever gain. Mas marami ang balik kaysa sa kuha niya sa kanyang sa kanyang nakuha na pleasure. Why? Because magkakaroon siya ng anak. Ang kanyang anak ay si Moab. Ang kanyang anak ay si Ammon. Si Moab ang lahi ng mga Moabites na magiging tinik sa tagiliran ng Israel. Ang mga Ammonites, sila din ang mga magiging tinik sa tagiliran ng Israel. Gumawa ng sakit ng ulo itong si Lot, not only for his own family, not only for his immediate na mga apo, but for generations to come. Ang Moab, it means from my father. Ang Ben-Ami, son of my father. Dahil kay Moab at kay Ammon, magiging immortal na si Lot. Magiging immortal na yung pangalan niya, hindi na siya makakalimutan, kakabit na niya yung pangalan na to, pero immortal siya sa kahihiyan, hindi sa kabanalan. FYI, after ng Genesis 9, basahin mo the rest ng Old Testament, you will never hear of the name Lot once again. Kung di binanggit ang New Testament si Lot, hindi na siya mababanggit for the rest of the Bible. Ganito ka-negative si Lot. Ganito naging resulta kay Lot. Anong gusto kong ipakita dito? Don't be foolish to wrongly interpret the deliverances and blessings of God for you to continue in your sin. Dineliver siya ng Panginoon. What was the result? Hinayaan niya na magpatuloy siya sa kasalanan, hindi siya nagbago. Hindi siya natuto sa mga lessons na binigay ng Diyos. At ito ang isang katotohanan sa atin. Napakahirap nating matuto kahit may brimstone and fire, sabi ni Marcus Dodds. Hindi siya matututo sa brimstone and fire. Alam niyo saan matututo si Lot? Ang tao, hindi talaga siya matatakot sa kasalanan kahit harangin pa siya ng brimstone and fire. In the scriptures, there is only one way na matututo ang tao sa kasalanan, and that is through the cross. Because on that cross, yung kasalanan ng tao inabsorb ng isang taong inosente, doon mababasag yung matigas na puso ng tao. Hindi sa threatenings na pupunta ka ng impyerno na magagalit ang Diyos. Yes, ginagamit ng Diyos yon. Pero you see, there is that reality. Mga kapatid, on that cross, nandun ang sagot sa ating mga problema. I'll just skip, but si John Sailhammer, napakaganda ng kanyang sinabi. Meron daw greatest lesson dito. Ang greatest lesson dito, tingnan nyo, nung binanggit daw si Lot ay nag-inom at naglasing, hindi mo daw pwedeng i-deny yun na nagre-refer din siya kay Noah. Si Noah, ganito rin ang nangyari sa kanya. Judgment, the flood worldwide. Si Lot, judgment ng syudad
At ang ending is that pareho silang nalasing. So, therefore, ang pinapakita daw dito ni Moses is that look at this righteous, these believers, this people of God, Noah and Lot. Niligtas sila ng Diyos. They were spared by God from those cities na ginudge ng Diyos because of particular sins, and look at how they ended their lives. They ended their lives by committing the very sins that were associated with those people whom God has judged and obliterated. Nakakatakot ito. When I thought about this, nakakapangilabot ang depravity at remaining sin. Pwede pala kahit believer, judge ka ng judge sa mga judgment ng Diyos sa mga unbelievers, when in fact, pwedeng mangyari yung very sin na ginajudge sila ng Diyos can be the story of your life pag ikaw ay namatay. Pag ikaw ay dumating sa ending ng buhay mo. Oh, the depravity of man. Always loving sin, always living in sin. These are both righteous men, but they succumb to the very sins that they were spared from. If this does not make you afraid, kapatid, sa puso mo, hindi ka natatakot ngayon sa kasalanan mo, you don't get and understand the story of Lot. The story of Lot tells you to run to Christ. The only way you can be salvaged from your body of sin and death. Mas lalo ka dapat mapuno, tumakbo kay Kristo. Alam niyo, ginawa ni Lot, magiging sakit sa tagiliran. Sino? Si Moab. But you see, the mercy and grace of God will not stop. Alam niyo ba, si Ruth ay Moabitess? Pero siya ay descendant ni Christ. May laing Moabite si Christ. Yung descendant ng mga Ammonites ay nandun sa genealogy ni Christ. Ang ibig sabihin, may laing pagka-Ammonite si Christ, may dugo kahit percentage na lang. Ang ibig sabihin, ang mercy at grace ng Panginoon, pinapasok niya kahit ang mga maruruming pamilya. Nung bata ako, lagi kong naririnig, mabaho yung pamilya na yan. Yung pamilya ninyo ganito. Habang lumalaki ako, lahat ng pamilya doon sa lugar namin mababaho. Mayroon ka bang makikitang pamilya dito na perfect? Mayroon ka bang pamilya dito na makikita na walang mga bahid ng kasalanan? Walang kahihiyan sa kanilang buhay, ang kanilang mga anak, ang kanilang magulang? But that's exactly the gospel. Pinapakita kahit sa isang makasalanan at napakatigas na ulo na katulad ni Lot, pwedeng nagbunga yung biyaya ng Diyos, pati yung penetrate ng biyaya ng Diyos ang kanilang bunga sa kasalanan. Nagkaroon pa ng Kristo. Hindi sinasabi na lisensya ito, kundi sinasabi nito, ganito kumilos ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mapuno ka dito kay Kristo. Walang puwang ang kasalanan sa Kanya. Walang isang gramo, litro, metro na ang kasalanan sa Kanyang puso. Ang Kanyang puso, tunay na pure, righteous, holy at puno ng pag-ibig. Ito yung dapat ko palang dikitan, lapitan, i-meditate. Bakit? When I heard about these things and when I meditated upon these things, natakot ako sa puso ko at dapat matakot ka sa puso mo. Ang tanging solusyon ay yung katulad sa Sunday School kanina, you meditate on Christ dahil siya lamang ang merong ganitong purity. Siya lamang ang may ganitong holiness, siya lamang may ganitong love, yung ganitong righteousness na hindi siya magiging katulad ni Lot at never siyang naging katulad ni Lot. And by His promise, you will be like Him. Nilayo ka ba ng Diyos sa barkadang malaswa, sa katrabahong mapandaya, sa kumari mong chismosa? Huwag mong isiping na iba ka. Chances you will be like them if there is no Jesus Christ in you. So kung bisita ka dito, if Christ is not in you, look at that. Walang pag-asa sa iyo. Si Alice Cooper, isang kilalang metalhead na enjoy sa kanyang buhay na makasalanan, unbeliever. Pero in 1996, kinonfess niya na siya ay lumaki sa isang Christian home. And his father was an evangelist for 25 years. He was a preacher's kid. But look at that, yung influence niya is not on godliness. Ang naging influence niya ay sa music, rock music. Sana hindi natin sayangin ang ating mga influences sa buhay.
Lot reminds us that our testimony and legacy matter because they will linger long after we're gone. Let us pray. Father, thank you for reminding us, challenging us, rebuking us sa pamagitan ni Lot, at nawa kami ay push papunta kay Christ. Save those unbelievers and give us the Lord Jesus Christ once again in a fresher way. In Jesus' name we pray. Amen.